So kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, another update naman tayo. Or hindi to update, iba to but still patungkol ito kay Doc Willie yung ano. So ang video ito ay mula kay Munting Kaalaman. So meron to pamagat na Willie Ong maaring sa kisame nakuha sakit niya. So na-curious ako dito kasi sa kisame, what? Pero question mark lang naman siya. I don't know if some kind study ba siya or I don't know, some kind of research. So ang video ito ay mula kay Munting Kaalaman. So supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood. Huwag yun na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So mga kanoysi, hindi na patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Willie Ong maaring sa kisame nakuha sakit niya. So again, question mark pa lang yan. So again, Doc Willie Ong, Munting Kaalaman, Pilipinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Maaring magkaroon ka ng Ulit lang ha. Start 0. Maaring magkaroon ka ng kanser kapag ganito pa rin ang inyong kisame sa inyong bahay. At ganito naman ang inyong sahig sa loob ng inyong bahay. Maaring magkaroon ka ng kanser kapag ganito pa rin ang inyong kisame sa inyong bahay. At ganito naman ang inyong sahig sa loob ng inyong bahay. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Ang itsura nito ay kulay puti na magaspang. Ito, mapapansin nyo larawan. Kasi I think yung walling ko din, parang ganyan din. Kita nyo ba? Kakatakot siya, di ba? Tiyak na pamilyar kayo sa ganitong kisame, no? Oo, maaaring healthy lifestyle tayo, pero hindi natin namamalayan. Maging mapanuri tayo sa bawat nilalakar natin, sa bawat tinatambayan natin, lalo-lalo na sa ating bahay, hanggang sa ating tahanan, mula sa ating sambahayan. Baka may mga ganito na sa atin. Ito, simulan natin. I think hindi na naman natin maiiwasan yan kasi yun nga, sobrang kalat na kalat yan kahit saan pa man. Or lahat ng mga nandito ata sa mundo is more on cancerous na siya. Diba yung mga kinakain natin, mga cancerous na din. Yung mga iniinom natin. Soft drinks, mantika, or whatsoever, diba? I think kalat na yan, pati radiation pa. Hindi kaya minsan ang cause ng ating pagkakaroon ng kanser nasa bahay lang natin o yung tinatawag na popcorn ceiling na maaari palang mag-cause ito ng kanser sa atin. Kamakailan niya ibinahagi ni Doc Willie ang kanyang karamdaman sa social media at ayon sa kanya, ang kanyang karamdaman ay tinatawag na sarcoma. Na-diagnose siya ng sarcoma, isa itong kanser. At batay sa kanya, nakuha niya ito sa tingin niya sa stress dahil kilala naman natin si Doc Willie na maingat sa pagkain. Healthy na tao, walang bisyo, kahit isa, kumpleto ang pagkain. Tama, at vitamin. Siya pa nga yung nagbibigay ng mga health tips, di ba? So, kahit tayo, magugulat tayo or nagulat tayo nung time na, grabe, natamaan pa rin siya ng ganyan. Gayong napaka-health conscious niya. Tayo nga dito na halos araw-araw magso-soft drinks eh. 'Di ba? Walang pake. Tapos siya doktor na parang sobrang conscious niya pero still natamaan pa rin siya, no. Pero yun nga, may mga ano din naman, ibang dahilan, you know. Higit sa lahat, may regular check-up at exercise siya. Sa madaling sabi, mababa ang tsansa na tamaan siya ng mga ganitong karamdaman. Subalit sa aking pagre-research, maraming klase ang karamdaman ng sarcoma. Maaring sa iba't ibang parte ng katawan ito lumitaw. Ngunit maputol tayo sandali. Batay sa aking pagre-research, marami ang pwedeng maging cause pala ng sarcoma. Maaring sa lifestyle natin. Batay sa website ng Mayo Clinic, marami ang risk factors ng sarcoma. Pangunahin dyan ang radiation at genetic conditions. Guilty tayo dyan sa radiation kasi yun na kalat na. I think itong pagsi-cellphone natin halos araw-araw, tinatabi natin yung cellphone habang natutulog tayo. 'Di ba yung cellphone natin kapag nasa bulsa, nasa bag, yung iba dito pa nilalagay sa pocket dito, 'di ba? Tapos din yung mga signal din daw, 'di ba? Parang yung 5G. Na nga yun, di ba? Parang naipabalita yun na grabe din yung radiation nun. So, since kalat na yung 5G dito, wala na. Di ba? Sobrang tagilid na tayo. Ang susunod ay ang tinatawag na chronic swelling o tinatawag na lymphedema. Ang lymphedema ay pamamaga ng sanhi ng isang backup ng lymph fluid na nangyayari kapag ang lymphatic system ay naharang o nasira. Pinapataas nito ang panganib ng isang uri ng sarcoma na tinatawag na angiosarcoma. At
na angiosarcoma. Mm. At sumunod yung tinatawag na inherited. Bagamat ang karamihan sa mga kaso ng sarcoma ay sanhi ng pinsala mula sa ating kapaligiran, pamumuhay at normal na proseso ng pagtanda, ang ilan ay minana na nangangahulugang ang panganib ng pagkakaroon ng sarcoma ay ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Sa Yan din yung nakakalungkot din kahit na sobrang health conscious mo. Kung nasa lahi nyo talaga yan or kung nasa dugo nyo na yan, matatamaan at matatamaan ka pa rin talaga. Kaya siguro ganyan, if ever na nabalitaan mo na meron nga kayong ganyan sa mga lahi nyo, ang maigi na lang sigurong gawin dyan is magdasal. Dasal talaga ng Lord, sana ilayo mo kami sa mga ganyang sakit or mag-research ka kung paano yan maiiwasan. Di ba? Kasi I think may mga trigger din kasi yan eh. Ng ating mga genes. At dito na papasok ang ating theory na tinatawag na exposure to chemicals. Maaring hindi alam ng karamihan na na-expose na pala sila sa isang chemical nang hindi alam at nasa bahay lang pala nila ito. Tulad ng nasa bahay natin, maaring meron tayo nito at hindi natin alam. Subalit sa pamamagitan ng pagtalakay na ito, malaking tulong ito upang makaiwas ka habang maaga pa. Ano ang chemical exposure na sinasabi dito na maaring magsanhi ng kanser? Ang exposure sa ilang mga chemical sa kapaligiran ay maaaring mag-ambag sa panganib ng pagkakaroon ng kanser. Maaaring maingat ka sa pagkain, healthy lifestyle ka, lahat ginagawa mo. Subalit kung exposed ka sa mga chemical, tatablang ka pa rin ng karamdaman. So paano na lang kaya tayo dito na exposed na tayo sa chemical, exposed pa tayo sa pagkain, tapos nagpupuyat pa tayo, tapos may radiation pala sa labas, wala na. Shortcut na. Maraming uri ang chemical ang maaaring mag-cause ng karamdaman. Subalit ang ating tatalakayin ay ang asbestos na maaaring meron ka sa bahay mo na hindi mo alam. Ano ang asbestos? Makinig ka mabuti, kaibigan. Wait lang, parang familiar to ah. Diba? Saan ba yan nilalagay? Parang I think dinidikit yan eh. Ang asbestos ay isang natural na nagaganap na fibrosilicate na mineral. Merong 6 na uri na lahat ay binubuo ng mahaba at manipis na fibrous na kristal. Bawat hibla ay binubuo ng maraming microscopic fiberless. Ang paglanghap o pag-amoy ng mga asbestos fiber ay maaaring humantong sa iba't ibang mapanganib na kondisyon. Nang isa nga dito ay ang kanser. Pero ang tanong, saan sa parte ng bahay mo na maaaring merong asbestos at bakit meron ito sa bahay mo? Magbibigay ako ng mga bagay sa bahay na maaaring asbestos. Pero bago yan, kung meron sa bahay na asbestos, So makinig kayong mabuti ah. bakit meron ito? Baka hanggang ngayon, meron pa rin sa inyo, lalo sa mga lumang bahay. At para saan ang asbestos? Ang asbestos kasi noon, ito ay nababaluktot, hindi nasusunog, matibay at magaan, madali itong nakakabit. Higit sa lahat, ang mga asbestos sheet ay ginagamit sa paglalagay ng mga bubong ng ilang mga bahay. I think delikado din talaga siya kasi kita nyo naman yung pagbabaklas nila is naka-full talaga sila. 'Di ba? Naka-mask pa sila, anong tawag diyan? Yung full na cover o lata. Correct me if I'm wrong. Asbestos sheet ay sumisipsip ng init mula sa araw at tiyak na hindi mo mararamdaman ng init sa loob mula sa labas, kaya pinananatiling malamig ang loob ng bahay kahit na sa tag-araw. Pakinggan mo na mabuti, baka kasama bahay mo dito. Ang mga bahay na itinayo bago ang 1980s ay maaaring merong mga asbestos na ginagamit. Buti na lang talaga concrete to. Pero yung sa pintura kasi or sa mga dingding, parang katulad nung sa thumbnail ewan ko. Maaari itong magtago sa simento, mga tiles sa sahig, mga dingding, at mga tubo, at higit sa lahat, yung kisame mo. Narito, ipapakita ko baka meron ka nito. Cement asbestos board siding under sheeting. Asbestos roofing pelt or shingles. Asbestos insulation around steam pipes. Some vinyl floor tiles, yung mga ginamit noon na bago ang 1980s. Ang tanong lang dito, kung delikado to, bakit binibenta pa, di ba? Ano yun? Parang design at your own risk. Parang ganon. Ano ba to? Hindi ba to dumadaan sa mga quality check or ano ba? Maaring merong asbestos. Textured paint ginagamit noon. Asbestos containing vermiculite insulation kung saan nilalagay sa itaas ng iyong kisame upang masala ang init. At yung tinatawag na popcorn ceiling. Kapatid, baka meron ka nito hanggang ngayon sa bahay nyo na gawa sa asbestos. Parang nakikita ko na tong mga ganito Pero hindi dito. Kalimutan ko kung saan. I think sa mga public ata.
Buti tanggalin na dahil maaaring magsani ito ng kanser na hindi mo namamalayan. Ito ay kisame na parang magaspang na gawa sa kulay puti. Ganito itsura niya. Pero mahigpit na ipinagbabawal na ito ngayon. Noong 2000, isinama ang asbestos sa DENR Administrative Order No. 2, Series 2000. Dahil dito, epektibong ipinagbabawal nito ang pag-import ng asbestos at kinokontrol ang paggamit at pagtatapon nito sa loob ng bansa. Pero hindi ko lang tiyak kung ito ba ay lubusan na ban na sa ating bansa. Ngayon, check nyo mga bahay nyo na luma, baka meron sa mga nabanggit, lalo na yung usong-uso noon, ang popcorn ceiling. Yan, Saka, yung popcorn ceiling talaga, parang ano siya sa akin eh. Parang tawag dyan. Familiar. Saan ko ba nakikita yan? Sa school ba? Or sa mga public places? Familiar siya eh. so ni Doc Willie, wala akong saktong paliwanag kung bakit nagkaroon siya noon. Maliban sa sinabi niya na maaring stress. O check niya siguro ang bahay niya, baka merong chemical doon. Ngayon, para sa aking teorya, no, baka meron pa rin sa bahay natin na ganitong asbestos, no? Ang makikita naman ito, malalaman naman natin sa mga lumang bahay, mga bago 1980s, mga 70s na bahay, tulad ng bahay ko na to, 1980s pa to. Pero na-renovate na to, na wala na yung mga asbestos. Pero may mga nakita akong ganyan dati, bata-bata pa ako, talagang merong popcorn ceiling. No? Sa inyo, kung meron kayong ganito na pamilyar sa inyo, mga tanay-tatay, na mga lumang bahay, mga 1980s na mga na-renovate yung kalahati, at meron pa natira na hindi na-renovate, na maaaring may ganito yung mga binil natin o yung mga dingding natin na asbestos. Pero hindi naman lahat hindi ko nilalahat. Maaaring ipa-check nyo pa rin sa eksperto. Ipaalam nyo kung ito ba ay isang asbestos. No? Bago So yun, nag-disclaimer naman siya dito na hindi lahat So ang tanong lang dito, if ever na talaga, parang na-detect na meron talagang delikadong maidulot, bakit binibenta? Yun lang naman eh. Desisyon, no? Hindi ko pa siya sabihin lahat yan, no? Ngayon, sa panig naman ni Doc Willie Ong, na matagal na akong sumusubaybay, Doc Willie, marami ako natutunan sa'yo. Ang dalangin ko, sana po gumaling po kayo. Kung hindi agarang gumaling, kahit mabagal, pero siguradong gagaling kayo sa pamamagitan ng mga panalangin. Katulad ng aking panalangin, Doc Willie Ong, na gumaling kayo. Marami kayo tulungan. Tuwing ako, sa sarili ko, sa lahat, tuwing may mga karamdaman, nalalaman namin yung prevention, symptoms, bago magkaroon, ano gamutan, ano gagawin. Agree din ako dito. Same. I think marami naman tayo dito, man. I think sa 9.8 million subscriber ni Doc Willie Ong is, yun din yung diba? Yun din yung some kind nila. Kaya nila isinubscribe si Doc Willie Ong. Especially noong pandemic. Diba? Nung COVID, alam naman natin na dati sa COVID kapag maipabalita ka na meron kang sipon or ubo, is parang nagpapanik ka na kasi parang COVID patient ka na daw noon. Diba? Ngayon tayo, like, pansin nyo naman siguro yun na sobrang nag-viral din talaga si Doc Willie Ong that time nung COVID, diba? Kasi I think yun na lang yung nagbibigay ng hope sa atin na ano ba talaga yung dito, paano natin maiwasan, ano yung gagawin natin, diba? Bago tayo magpakonsulta, makinig muna tayo. Kasi tayo, kapag kabado kasi tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin. Especially kapag wala tayong pera, hindi na tayo magde-dare na pumunta doon sa mga doktor kasi baka magastos lang or whatsoever. So, since naman, meron namang mga binibigay na payo si Doc Willie Ong, at least nagiging panatag tayo. Diba? Or meron na tayong idea kung ano nga ba talaga yung mga nararamdaman natin ng pandemic. Diba? And also, I think before noong pandemic pa din naman, maraming na talaga siyang natulungan, men. You know. Resulta, ano ibig sabihin? Lahat ng yan natutunan namin sa'yo. Ikaw ang kauna-unahan doktor na naging vlogger na naghatid sa amin ng libreng serbisyo bago pa ang ibang mga doktor na nagsipasok sa social media. No? Kaya, ang mapayo ko, Doc Willie, mabilis ang paggaling, ang payo ko magbasa ng Biblia para mas malalo mas effective ang paggaling lalo. No? Ngayon, yun din, Bible. Kasi syempre, yun nga as per Doc Willie Ong, kahit siya, hindi niya alam kung ano yung tawag dyan. Kasi sinabi niya na lang doon, di ba, na 10% na lang yung chance niya na mabuhay. So, yun nga, hiling niya nga din na sana merong miracle or milagro. So, alam naman natin na, syempre, God, dasal-dasal lang. Di ba? Malay natin. Sa aking opinion lang naman to, no? Sabi niyo nga, nakuha niyo yan dahil sa stress. Maari, no, hindi po naman ako eksperto, pero maari nga doon sa stress. Pero sana po
i-check nyo rin po yun. Opinion lang po to suggestion, opinion. Sana po i-check nyo rin po ang inyong bahay. Baka po meron doon na mga nakakasama sa inyong kalusugan na baka yan ang naging cause ng karamdaman natin, no? Na tulad yan sinabi na laki ko, baka maka-attribute ako sa inyo kahit 1% man na nakaalaman na baka may asbestos o may iba pang mga bagay na doon sa ating tiles na mga sinaunang bahay. Pero tingin ko naman bago naman po yung bahay nyo, sa akin lang concern lang po ako, no? Kasi nananalisik din po ako sa mga ganitong bagay, no? O maraming salamat sa inyo, Doc Willie O, mabuhay po kayo. So yun, ikalat natin ito. Kasi as per munting kaalaman, is ano lang talaga yung ano niya dito. Ginagawa niya dito is trinay niya rin na magbigay ng knowledge kay Doc Willie Ong, which is yun din yung ginagawa ni Doc Willie Ong sa ibang tao. No? So parang ano siya, pay it forward ba yung nangyayari dito na since nagbibigay ng libreng mga tips and advices itong si Doc Willie Ong, and syempre nakakapag-inspire siya, which is yun din yung gusto ni Doc Willie Ong, di ba? Ang makapag-inspira ng mga tao na sana gayahin man lang siya or ano ba, di ba? So ito naman din yung ginawa ni Munting Kaalaman. So yeah, kudos. Solid po kayo, bukod sa pagkain na masustansya, ang pinakadabis talaga, sikreto ng buhay, para gumaling talaga, subukan nyo, itry nyo lang, magbasa po kayo ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Hindi lang po paggaling ang mararasan nyo, pagpapala at ikayayaman pa. Baka yumaman pa, o higit sa lahat, yung gagalingan ng katawan. Yun po, mayroong hiwaga kasi nakatago dyan pag binasa nyo. Kumbaga, kung totoo man na sumpa, na ulit nga. Ano yun? Baka yumaman pa. Ulit lang para gumaling talaga, subukan nyo, itry nyo lang, magbasa po kayo ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Hindi lang po paggaling ang mararasan Genesis hanggang Revelation. Okay, noted. Pagpapala at ikayayaman pa. Baka yumaman pa. So, yumaman O higit sa lahat, yung gagalingan ng katawan. Yun po, mayroong hiwaga kasi nakatago dyan pag binasa nyo po. Kumbaga, kung totoo man na sumpa na sinasabi sa Biblia, totoo din po yung good na sumpa na kapag nagbasa ka ng Biblia, mapalad ang bumabasa ng mga hula. Doon sa salitang mapalad, hindi lahat ng yon, andun na yung karamdaman, andun na yung financial, andun na lahat ng pangarap. Pag sinabi mapalad ang bumabasa ng hula na to ng Biblia, ibig sabihin requirement ka magbasa. Pag naging tao guilty ako dito, kasi hindi naman talaga ako nagbabasa ng Bible eh. Kahit ngayong pagsimba, parang hindi ko siya nagagawa every Sunday talaga eh. Sorry Lord. To, pag nakita mo Biblia, requirement ka magbasa dahil sabi niya mapalad. Yan ay gusto sa mga gustong mapapala rin sa buhay. Tip ko lang yan sa mga tao try nyo lang. Kako sa inyo, katatapos nyo pala ng basahin ng Book of Genesis hanggang Deuteronomio, may pagpapalang darating sa inyo, biglang gagaling sa karamdaman. Yung mga hindi kayang galingin, gumagaling. Yung mga hirap-hirap sa buhay, biglang nagkakaroon ng kinabuhayan. At paalala ko lang po, etong talakayan na to, hindi po sa aking galing o sarili kong opinyon. Ito po ay may mga website kong pinagkuhanan at mga pinagbatayan. Hindi so po yun, disclaimer to from Munting Kaalaman, So baka kasi yung iba dito is biglang magwa-wild agad ba. So alam naman natin, mas maigi talaga yung intindihin din natin, or yun, intindihin natin ulit-ulit. Dito yung mga mula dun sa sarcoma na pagkuhanan ko, galing po ito sa iba't ibang mapagkakatiwalaang site na kung saan din naman mga eksperto rin ang nag-explain nito at inihatid ko lang sa inyo ng Tagalog, no? So yun lang naman. Mga kanoisis. So, kayo na masasabi niyo doon? Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, malinaw naman siguro yun, diba? So, yun pala yun. So, yun yung some kind i-share ni Munting Kaalaman. So, may disclaimer siya dito na yun nga, yung title niya is nilagyan niya naman ng question mark. So, I think lang din to. Siguro nagbigay lang din siya ng ibang dito na, for example, Doc Willie Ong, try mo din na i-check yung bahay niyo, baka meron kayo ng ganito kasi based daw sa pagsi-search ni Munting Kaalaman is ito yung mga nakikita niya na yung asbestos nga daw is sobrang delikado. Alam naman natin na yung mga luma din kasi na bahay is nagtatagal pa rin talaga sila hanggang ngayon. Meron pa rin mga tao ngayon na yung mga bahay nila is mga luma na yun nga, baka hindi nila namamalayan na dun pala nila pwedeng makuha yung mga sakit-sakit. So malinaw naman yun. And also kudos din kay Munting Kaalaman kasi nag-effort din talaga siya. Siguro yun nga, na-inspired lang din siya kay Doc Willie Ong kasi si Doc Willie Ong talaga mulat sa pool talaga. Puro na lang yung ginagawa niya sa YouTube niya, nagbibigay siya ng libreng advices. Isipin nyo na lang yung
kapag nagpapakonsulta ka sa doktor. I think magkano ba yung consultation ng doktor ngayon? 500 pesos plus ba? Correct me if I'm wrong na lang. Gayong sobrang hirap hanapin ng ganyang kalaking pera, di ba? Especially kapag hirap na hirap ka. Pero ngayon, since eto na, merong nag-share sa atin dito sa YouTube, si Doc Willie Ong. I'm not sure lang talaga if si Doc Willie Ong talaga yung pinaka-unang doktor na gumagawa ng content sa YouTube. Ano? So correct me if I'm wrong na lang or magbigay din kayo ng ano dito. Pero yun naman yung sinabi ni Munting Kaalaman, di ba, na si Doc Willie yung nauna bago pa yung mga doktor na iba na I think na-inspira lang din kay Doc Willie Ong. So kodo sa kanya doon kasi syempre malaking bagay yun sa buong kapilipinuhan, mga mahihirap na hindi kayang pakonsulta sa doktor, di ba? And biruin nyo, I think 6,000 videos na yung nagagawa ni Doc Willie Ong sa YouTube channel niya. 'Di ba? Tapos lahat 'yun libre, manonood ka lang. Sabihin naman ng iba na kumikita naman siya sa YouTube. So parang give and take lang din kasi 'yan. 'Di ba? So magpasalamat na lang tayo, wag na tayong mangbash-bash pa na kumikita lang din naman siya sa YouTube. Syempre pay off din 'yan ng effort niya. 'Di ba? Kasi dito sa YouTube is business naman to or work naman to. Hindi naman to yung ano-ano lang na uy, manood kayo, tapos wala kayong makukuha. Meron din namang kapalit yung views na ibinibigay nyo or yung subscribe na ibinibigay nyo. Meron din naman siyang kapalit na, ano, di ba, parang libreng konsultasyon at the same time, knowledge about health, di ba? Maaari pa tayo makaiwas sa mga sakit-sakit. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Munting Kaalaman, supportahan nyo yan. Subscribe nyo. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. Also, Doc Willie Ong, guys, is-subscribe din natin si Doc Willie Ong. Puntahan nyo rin yung channel niya. I think nasa 9.81 million subscriber na si Doc Willie Ong. So, paabutin natin siya ng 10 million subscriber. Bilang pasasalamat natin sa kanya, bigyan natin siya ng diamond play button. 'Di ba? Yung diamond play button kasi nakukuha mo lang yun kapag meron ka ng 10 million subscribers. So, I think kulang na lang siya ng 190,000 subscriber. And for sure, kaya namang abutin yung 190,000 subscriber kasi yung mga update or mga upload ni Doc Willie yung pumapalo naman ng mga million views, 'di ba? So, for sure, marami dyan yung hindi pa nakasubscribe. So, yun lang, kahit pasasalamat na lang din natin sa kanya na nagbibigay nga siya ng mga tips, di ba? Subscribe natin siya. So again, that's it. Thank you so much for watching. Munting Kaalaman, Doc Willie Ong, Philippine IC. Like, comment, share, subscribe. Good night. It's out.